tingnan mo yung katabi mo, enjoy my presence. As you enjoy the presence of God. Okay, relax muna kayo. Yung katabi nyo, tingnan mo yung katabi mo, dapat relax lang kayo. Relax. Okay, cool. Enjoy the presence of God. Okay, gusto ko po alam nyo po personally, sa loob po ng simbahan, ayoko pong para mga tuod tayo dito. Okay? So, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kailangan nagko-communicate ka, hindi ka pwedeng tuod. Okay? So, ngitian mo ko ngayon. Okay? I want this to be the culture na pag nagsasama-sama tayo, we communicate. Amen. Alisin mo yung cellphone mo, sabi mo, alisin mo yung cellphone mo, kausapin mo ako. Ito na yung pagkakataon na makita natin ang mga tao sa paligid natin eye to eye. Amen. At maramdaman talaga natin yan. Because we believe that we are extension of God's love. Sabihin mo, I am intended for you. Pwede ba paki-internalize yun? That you are intended for that person? Okay? Na hindi nagkataon na magkatabi kayo. You are intended very timely for that person. Okay? Church for us should be very, very practical. Na pag nandito tayo sa lugar na ito, alam natin, God is in this place, the reason why I am here. Amen. Hindi po tayo nasa lugar na to kasi gusto nating mag-church at umupo lang tayo, tapos para tayong walang kilala, parang wala tayong bibig, parang wala tayong mata, parang wala tayong pakiramdam. Sabihin mo, dalawa ang papaganahin mo ngayong araw na to. Sabihin mo, yung isa, 5 senses. Yung pangalawa, common sense. Alright? Minsan, hindi na gumagana, no? Yung common sense. Sabihin mo, may bibig ka ba? O common sense, kausapin mo ako. Okay? May mata ka ba? Common sense, tumingin ka sa akin. May pakiramdam ka ba? Sabi mo, may pakiramdam ka ba? Common sense. Common sense naman. Diba? So it's good na tayo talaga ay living church. Because the church is not the building, we are the church. You are the church. Okay? And so God bless you so much that you can really give so much to the person beside you. Alam niyo, ang pinakamaganda, yung natural sa atin, na tayo ay nagiging pagpapala sa lahat ng tao sa paligid natin. Yung kahit isang beses ka palang pumunta dito. Sino yung first time pumunta rito? So we welcome you in this place. Hindi po kami mga tuod dito. So, ibig sabihin yung katabi mo, kakausapin ka niyan. Amen? Happy family because we belong in the house of God. Okay? O sige, tingnan, kinausap ka na ba ng katabi mo? Hindi ako magsisimula nang hindi kayo nag-uusap. Sanayin natin na nag-uusap tayo. Okay? Hindi sa langit tayo mag-uusap. Dito pa lang, I want everybody na pag may nakatabi, nakikipag-usap. Amen. We are a living church. We are the church of the living God. So gusto ko natural sa inyo that you are winning the people's heart. Okay? Palagi kayong people's choice at palagi kayong makamasa. O, tingnan mo ulit yung katabi mo. Makamasa ba yan? People's choice ba yan? Mataas ba acceptance rating niyan? Kamusta ba ang likability niyan? Because those are practical things. Okay? Yan po yung mga practical na bagay na gustong matutunan natin ng ating Panginoon. And I believe gusto nyo rin yun. Sino dito gusto mataas ang acceptance rating niya? Diba? O tanungin katabi mo, kamusta ba ako? Accept na accept mo ba ako? Like na like mo ba ako? Okay?
Hindi sa Facebook, accept lang accept. Sa Facebook, like lang ng like. Pero yung true to life, hindi. Amen. Pero ngayon gusto ko talaga sa amin ni Bishop Oriel, matuto tayo naturally, we communicate to people. And we are so intentional in being an extension of God's love to other people. Yung maramdaman talaga ng mga tao sa magitan natin na ginamit tayo ng Panginoon para iparamdam natin sa ibang tao ang ating pagmamahal. At pagmamahal ng Panginoon para sa ibang tao. Sino naniniwala? Yang katabi mo, mahal ni Lord. So, ibig sabihin, hindi natin imi-misrepresent si Lord. Okay? Itap mo yung shoulder ng katabi mo. God is good. Don't worry. God is good. God loves you. Tingnan mo sa mata, may problema yan. Sure ako sa'yo, mahal ka ni Lord. Sure ako sa'yo, si Lord is in control. Huwag mong tigilan hindi tumitingin sa mata mo. Kailangan niya yan. We need to be ministered to by the presence of God and by the presence of the people around us. Alam niyo po, gusto ko rin po masanay ang bawat isa na natural sa atin yon. Hindi dahil sistema yon na kailangan nating gawin. Kasi yon ay kasama sa ating Win Consolidate Disciples Sin. I want you to discover the human within you. Amen. Amen? Tapos pag tinatanong, pwede sasagot? Yes. Pag tinatanong, pwede sasagot? Very good. Fast learner, ha? In Matthew chapter 9, verse 35, 36, 37, and 38, ang sabi po doon, Jesus went through every towns and every villages, teaching in the synagogues, preaching the good news about the kingdom, healing every sickness and disease. Okay? Nakita nyo, yun ang ginawa ng ating Panginoon. But when Jesus saw the crowd, He had compassion on them. So gusto ko yun ang maging pattern natin. May ginagawa tayo, okay? Alam natin, may pinagagawa sa atin. Alam natin na dapat na may ginagawa tayo at dapat gawin, pero hindi pwedeng tagusan, not just for the sake of doing it. Jesus saw something. Jesus saw the crowd, and He had compassion on them. Because when He saw the crowd as harassed and helpless. Like a sheep without a shepherd. And so He called the attention of His disciple. And so Jesus said, the harvest is plentiful. Let us pray for the Lord of the harvest. You need to pray for the Lord of the harvest to send out laborers, more laborers in the harvest field. Because the harvest is plentiful, but the workers are few. Amen. Sino dito, you are called to harvest? Taas ang kamay, you know you are called to harvest. Dapat makita natin ang sarili natin. Tinawag ako sa mundong ito to harvest. At yan ang gagawin. So we don't drive away people to God. We harvest people for God. Meaning we are really called to advance the kingdom of God. Kaya ang topic natin ngayon, sent to harvest. Sino dito ang sent to harvest? O sino dito ang sent? Sino dito ang sent? So kaya i-clear natin. Sino ba ang nag-send sa'yo? At nung sinend tayo, ano ba ang gagawin natin? O ginagawa natin, ano ba naman ang kalidad ng gagawin natin? So nakita ko, hindi sapat na tayo ay may ginagawa. Sinisiguro natin na tama yung DNA natin. Can you hear that? Kaya there's a lot of people, alam niyo sa totoo lang,
I commend everybody, and I am very, very thankful to all Doulas for Christ because you're really doing well in win, consolidate, disciple, and send. So tell to the person beside you, congratulations. And thank you. Uy, pasalamatan mo yan ng tao sa puso mo. Thank you. Hindi ba pasalamat yan? Sabi mo, thank you, you are sent to harvest. Pero alam niyo po ba, dahil usual na po natin yung ginagawa, sometimes we just do it for the sake of doing it. Kaya po binabalik tayo ng Panginoon sa tamang dahilan. Ano ba ang pinaghuhugutan? Bakit ba natin ginagawa ang ginagawa natin? Kaya po binabalik tayo sa Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39. Iko-connect ko po yung mga verses. At least may nasabi na po akong Matthew chapter 9, verse 35, 36, 37, and 38. Ito naman po yung Matthew chapter 22, verse 37 and 38. Ano po nakasulat doon? Jesus replied. Okay? Sabi mo sa katabi mo, Jesus said. Jesus said something. Okay? This is what Jesus said. Kasi po, importante ngayon, sa panahon natin ngayon. Because everything becomes so usual and we are so comfortable doing it to the point that sometimes we do it mechanically. And so we need to go back sa original design ng Panginoon para yung fire sa atin keeps on burning. Nag-aalab palagi ang puso natin sa tuwing may ginagawa tayo at hindi nanlulumo. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung nag-iinit at nagbabaga pa rin yan. Pag sinabing, let's win souls and make disciples, let's do it! Yan ba sagot niya? O tanong mo sa katabi mo, let's win souls and make disciples. Ano sagot? Okay. Tignan mo kung may bangis yan. Tignan mo. Tignan mo kung may alab pa yan. Tignan mo kung may hugot pa yan. O sanguso na lang. O kaya kumukumpas na lang. Kaya pag nagdi-disciple, pa-text-text na lang. Amen? Pa-Facebook na lang. Okay, natanong niyo ba yung katabi mo? Tinanong yung katabi mo? Sabi mo, let's win souls for God. Okay? So nagwi-win pa ba yan para sa Panginoon? O nagwi-win na lang yan? Can you hear that? In Matthew chapter 22, verse 37, 38, and 39, I want you to really internalize these verses. Kahit po maraming beses na po natin ito napakinggan, importante po na ini-internalize natin. Kumbaga sa isang script, sa isang pelikula, hindi effective pag hindi mo ine-embody yung role mo. Amen? Pag hindi mo iniisip na ikaw yun. Kaya importante sa ginagawa natin na pinagagawa ng Panginoon, sinisiguro natin dapat na iyon ay galing talaga sa Panginoon at nanggagaling sa ating kaibuturan ng ating puso na ginagawa natin yun. Kaya sinabi, love the Lord your God. Yun ang sabi ni Lord. Sabi mo ulit sa katabi mo, yun ang sabi ni Lord. Kaya mas maingat na tayo ngayon sa salita ng Panginoon, ha? Hindi lang sinabi ng cell leader yan. Hindi lang sinabi ng G12 leader yan. Hindi yan sinabi lang namin. Hindi yan kwentong kutsero. It's not a gossip. It's not a hearsay. It is God who said that. Amen. So we need to take that to heart. Because when God says something, it is absolute and ultimate. Hindi po pwedeng parang pabanjing-banjing lang po tayo sa pakikinig na parang wala lang. Kailangan po may yung intensity and magnitude
ng pakikinig natin sa sinasabi ng Panginoon ay mas mataas na level kaysa dati. Amen. Yung pag kinakausap nyo yung katabi nyo, parang nagbabaga ng gusto na hindi mo maintindihan na parang kinikilabutan, nakakakilabot kausap. O tingnan mo yung katabi mo kung nakakakilabot pa yan. Kasi si Lord ang may ginagawa kay Lord yan. Nakakakilabot pa ba yan? Yung pag hinahawakan mo, grabe, nakakaganang mag-win souls. Nakakaganang umibig lalo sa Panginoon. Sige, hawakan mo yung katabi niyan. Kung nawawalan ka ng gana lalo kay Lord pagkatabi mo yan, o nanggigigil ka lalo kay Lord, nag-aalab ka lalo pagkatabi yan. So you need to be sure right now. Okay? Tingnan mo yung iba sa inyo, paupo-upo lang. Parang wala lang. Sabihin mo sa kanya, hindi pwedeng ganyan ka. Ayusin mo talaga. Kailangan nag-aalab ka kay Lord. Hindi ka tatagal. Kung meron kang init, bibigay mo talaga yung kay Lord. Amen? Sino dito nag-iinit? Pag hindi kayo kay Lord nag-iinit, sa iba kayo mag-iinit. Kaya kailangan kay Lord tayo nag-iinit. Because anyway, the Bible declares that the fire should keep on burning. Amen. Kaya yung iba sa atin, pag may problema, nag-iinit sa problema. So nag-iinit ang ulo sa problema. Pero alam nyo pa, baligtarin natin. May problema, pero nag-iinit ka lalo kay Lord. May pangit na sitwasyon sa buhay mo, pero hindi ka kayang pabagsakin. Sapagkat yung pag-iinit mo kay Lord, yun ang patuloy na nagbibigay sa iyo ng dahilan para mabuhay. Is that an amen? Is that good? We need to see life as it is according to the eyes of God. And so God says, love the Lord your God. He is your God. Tell to the person beside you, your God. So wala nang hihigit pa doon. Your God. Okay, tingnan mo yung mata ng katabi mo kung meron pang humigit kay Lord dyan. Kaya yan, delikado yan. Pag may humigit pa kay Lord. Kailangan sa mata mo, walang hihigit kay Lord. Amen. Hindi pwedeng pag may nakita kang babae, uy, nahigitan si Lord. Pag may nakitang lalaki, uy, nahigitan niya si Lord. Ang matindi, lalaki siya. Tapos, lalaki nakatingin, nahigitan pa rin si Lord. Kachipa na yata yun. Mukhang maling-mali na yon. Sino dito sa mata mo, walang hihigit kay Lord? Amen? Amen. We need to establish the truth. Because there's a lot of people, because the truth is not established, nawawala ang lahat. Can you hear that? Kaya maraming nagso-soul searching. Yung iba, hindi mo na ako mag-church. Nagso-soul search ako. Punta muna ako sa park. Punta muna ako sa mga 50 bundok siguro. After nung mga bundok na yon, sapat na para makita ko muli ang aking sarili. Ang problema, ba't ka ba nawawala? Amen? Kaya kailangan bumalik tayo sa gusto ni Lord na pagtingin natin at kung ano yung nararamdaman natin at kung ano dapat ang nag-aalab sa atin. Or else, pag darating ang mga sitwasyon sa buhay natin, magkakaproblema talaga tayo at hindi natin alam ang solusyon. And the only solution that God had provided is that we need to have established truth. Love the Lord your God. Love Him and He is your Lord. Amen. And that is with all your heart, with all your soul, with all your strength. Lahat-lahat ng kung ano meron ka. Kung yung strength mo ay mahina kaysa sa iba, o basta kung ano yung lakas na meron ka, kahit na kahinaan yon, kung ano ang meron tayo, kay Lord lang tayo. Amen.
kung ano ang nangyayari sa ating emosyon, ang buong pakiramdam natin, at yung lahat ng kung ano man ang nasa puso niya, whether that person is in pain, in despair, in distress, sabi mo sa katabi mo, basta kahit ano pa yan, love the Lord your God with all. Amen? Kahit ano pa ang nasa puso nyo, establish natin yung truth. Sabi mo, sino ba nasa puso mo? Ano ba yung nasa puso mo? Kahit ano pa ang nasa puso mo, kahit sino pa ang nasa puso mo, still, you love God with all your heart. And that is established truth. Si Bishop Oriel po, mahal na mahal ko po yun. Pero hindi po kayang higitan ni Bishop Oriel yung pag-ibig ko sa Panginoon. And the truth is, the more kong minamahal ang Panginoon, the more na humihigit ang pag-ibig ko sa Kanya. Is that right? Alam niyo ba kung bakit nanghihina ang pag-ibig natin sa ibang tao? Kasi humihina ang pag-ibig natin kay Lord. Kaya ang katotohanan, kung gusto nyo na maging matibay ang ating pagmamahal sa ating kapwa, mas lalo nating pag-alabin ang puso natin sa pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. Because when we stop loving the Lord our God with all our heart, sabi mo sa katabi mo, wag na wag mong kakalimutan ang with all. Okay? With all. Okay? Hindi pwede makalimutan yon. Lalabas ka dito, yun ang naalala mo. Sapagkat matagal na natin napakinggan yan, pero hindi natin ina-apply. Dapat i-meditate natin araw-araw, once and for all, Lord, it's a covenant with all. Lahat ng nasa puso ko, ikaw lang. Walang makakapaglagay ng mas matindi pa. Sino dito in love? In love. Okay. Maganda yan. Maganda yung nararamdaman nyo na yan. Pero mas matindi, kung mas matindi, alam nyo, pinagkakatiwala nyo sa Panginoon yon. Amen. At si Lord lang talaga ang dahilan kung bakit ka na in love. Amen. Amen. Kaya ka malakas. Sino malakas dito? Alam mong kaya tayo malakas dahil kay Lord. At wala nang iba. Kaya kung anumang lakas meron tayo, gagamitin natin yon para sa Panginoon. Can you hear that? So the reality of the verses becomes a reality in our life. Because that should be the absolute reality in every believer. Because we are not ordinary Christian, we are the followers of the living God. God is not a myth. He is not a fiction either. Marami tayong gawa-gawa sa isip natin. Si Lord, kahit na anong gawin mo, He is the real God. At walang pwedeng pumantay doon. Gusto ko sa ating pagtitipon ngayon, yun ang matanim sa ating isipan at maituro natin sa mga tao. Na kaya tayo nagwi-win, kaya tayo may ginagawa, kaya tayo nagdi-disciple, kasi nag-aalab ang pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Bakit tayo nag-i-invite na dali ng mga tao sa Panginoon? Bakit tayo nag-i-invite sa crossover, sa service ng mga professionals? Bakit tayo nag-i-invite sa service ng mga youth? Bakit tayo nag-i-invite sa service ng mga couples? Bakit tayo nag-i-invite sa service ng mga bata? Bakit tayo nag-i-invite sa ating celebration during Sunday? Because the only motivation, ganun lang kasimple, mahal ko lang si Lord. Hindi dahil inutusan ako ng cell leader ko. Hindi dahil may goals. Sabi mo, kaya ka ba nagdala dahil chine-check ka? Dinala mo ba yan dahil at least nagawa mo yung goals mo? O mahal mo talaga yung tao na yan kasi mahal siya ni Lord? Party ba yan ang pangarap ng leader mo? Hindi ba yan pangarap ni Lord na ginamit ka para sa tao na yan? Sino dito masaya nakakapag-invite siya? Sino dito masaya na ginagamit ka ni Lord para mapabuti ang buhay ng ibang tao?
Ganun tayo katindi mag-isip. Now, we are doing what we are doing because yun lang, ganun lang kasimple. Sabi mo, simplihan mo lang ang buhay. Love mo lang talaga si Lord. Ba't ka gumagawa ng mabuti? Amen? Kausapin mo yung katabi mo. Baka dahil nag-go-goals lang yung network leader. Are you getting it? Alam niyo po, ang ayaw po namin ni Bishop Oriel, na mas tumindi yung goal setting kaysa sa ginagawa natin ang ginagawa natin out of yung pagmamahal natin kay Lord. Sino dito nag-i-invite dahil mahal mo si Lord? At alam mo ang plano ni Lord? This is the truth. Pag tayo po ay na-disconnect kay Lord, tayo po yung engagement natin kay Lord ay nawala. Ang tingin na lang po natin sa ginagawa natin are all just religious activity. It's just for the sake of the system and the purpose and the mission and the vision of the church. It's not because it is in the Bible and we are compelled to do it. Alam niyo po, pag sinabi sa Bible na you are compelled, that drives you crazy. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Crazy ba yan? Crazy for Jesus? Ha? Yung, pag sabing, hindi pwede, hindi, pag kay Lord, pwede lahat. Is that an amen? Wala tayong pera pag kay Lord, may pera. Hindi masisira pag kay Lord nabubuo. Alam mo, pag kay Lord, lahat nagiging maayos. Amen. Kaya establish ang truth sa atin na kaya hindi tayo nag-e-entertain ng excuses because we believe that God declared us to do it to advance the kingdom of God. Pag ayaw sumama yung ini-invite mo, alam mo, sasama yan one day. Kasi wala namang patutunguhan yan eh. Sa impyerno lang naman, okay Lord. Is that right? Are you compelled? Are you forced? Are you pressured? Is there something inside you that is driving you crazy? Yung makita mo pa lang na nasisira ang buhay, kaya alam nyo po, dinetail po namin ni Bishop yung vision natin. Kaya po, di ba sa Digital Vision, nakasulat po doon, according to the system na ginagamit natin, we win souls and make disciples. According to Matthew chapter 28, hindi po gawa-gawa lang po yun ng G12. Hindi po gawa-gawa lang ng dulos yun. Hindi po gawa-gawa lang natin yun. Iyon po ay nakasulat sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. That all authority in heaven and earth has been given to me. And so, we go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. Kaya po kung makikita nyo, when we lose our connection with God, sasabihin natin, kasi goals lang nakakapagod. Alam nyo po, pag meron tayo palaging reason, palagi pong we have a purpose, at yung purpose natin, ang reason natin, ang mission natin, ang vision natin, ay galing sa Panginoon, at si Lord lang ang dahilan why we are compelled to do it. Sinisiguro ko sa inyo, hindi nakakapagod. Sinisiguro ko sa inyo, hindi nyo sasabihin sa mga, hindi kayo magtatanong sa mga tao na, kailangan ba talagang mag-win? Kailangan ba talagang mag-invite ako, dali natin sa church? Sa totoo lang, kung hindi natin dadalhin yan sa kingdom ni Lord, mapapahamak yan. Naalala niyo po ba yung nangyari sa close-up na kanilang, ano ba tawag doon? Concert pa ba yun? Naalala niyo, we are rallying ourselves na meron tayong youth fest. Is that right?
alam nyo, doon lang pinakita na kung hindi natin ginagawa yung youth fest, at mas matindi pa sila mag-envision na mag-gather ng young people na dalhin sa masama. Alam mo, buti na lang nagkaroon talaga tayo ng vision for the next generation. Are you happy about it? Buti na lang, kaya tayo nagwi-win souls and make disciple. Ini-envision natin na yung ating bansa ay magkaroon ng pagbabago. At kung hindi tayo magsisimula ng pagbabago sa mga kabataan, baka yung susunod na henerasyon ay mas malala pa kaysa dati. Dati ang ecstasy ay ecstasy. Ngayon po yung ecstasy, may shabu na. At may kung ano-ano pang kasama. At ang matindi pa doon, ginawa pang kulay ng gummy bears. Ginawa pang kaakit-akit yung kulay. May pink, may blue, may purple. Baka nga yung iba sa inyo nakatikim na nun. Buti, buhay ka pa. Sana kung gusto mo makaramdam ng ecstasy kay Lord na, mahihibang ka rin lang kay Lord na. Aba, kung hindi kayo kay Lord mahihibang, sinisiguro ko sa inyo, the thief comes to steal, kill, and destroy. Kaya pagkausap kayo ng mga tao, hindi kayo passionate kay Lord, hindi kayo passionate na dalhin siya kay Lord, merong ibang tao na hihikayat dyan para dalhin sa kasamaan. So ngayon mamimili kayo. Sino dito proud na proud? Mahal ko si Lord. Ikaw, sino mahal mo? Dapat sila na i-insecure sa atin. Amen? Amen. Yung parang hindi sila yung mayabang, bakit? Naninigarilyo ako. Ano ka? Ay, ako, alam mo, mabait ako. Dati naninigarilyo din ako, pero alam mo ngayon, ang hinihitit ko na word of God. Mas masarap kaya, nakaka-high. Kung maa-addict ka rin lang, kay Lord na. Yung iba ka bata-bata, meron tinatawag na e-cigarette ba yun? Ano ba yun? Electronic? Ha? Tingnan nyo, pinapaganda nyo kung ano nung pinagsasabihin natin ng mga pampaganda. Hitit din naman yun, di ba? That is the reality. Okay? Sino dito gusto mahay? Huh? Gusto nyo mahay? Sama-sama tayo. Okay? Presensya ni Lord ang hititin natin dito. Amen. Sama-sama tayong maging bangag sa anointing. Gusto nyo ba talagang feeling nyo si Superman kayo? Let the power of God be upon you. And you can do all things through Christ who gives you strength. Amen. Kaya pag merong kakausap sa'yo, dalawa lang yan. Ikaw ang bangag o siya ang bangag. O pareho kayong bangag. Amen. Pareho kayong naka-drugs. At least ikaw alam mo, hinitit mo, si Lord. Amen. Sino dito masaya, araw-araw, si Lord ang sinisip-sip mo. Lord, hindi ako pwedeng umalis sa lugar na to na hindi ako filled ng presence mo. Amen? You need to be addicted to Jesus. Kaya hindi kayong parang sila, grabe silang sumigaw. Pero dito pag nag-worship, dapat finish tayo. Tandaan lang. Pero sila doon nagwawala, talagang gumaganon, naguhubad pa. Talagang very bold sila. Kita nyo kayo, di ba ganon din kayo? Pero ngayon, dahil sa Panginoon na tayo, bold pa rin tayo, bold tayo kay Lord. Pinagmamalaki natin si Lord. Amen. Pinagbubunyi natin si Lord. Hindi tayo uurong. Kung sila sinisira nila ang henerasyon, sinisira nila ang kabataan, tayo values natin yon. The importance of young people. Kaya importante sa atin ang kabataan. Amen. Sino dito importante sa kanyang kabataan? Kaya sabi mo, importante ka, kaya ngayon pa lang umayos ka, hindi pwedeng hindi ka, aalis ka dito na hindi ka maayos ka dapat.
mo na lang, punta na tayo kay Lord, ayusin na natin yan. Kung nakahitit ka kanina ng marijuana, kung nakakatakim ka man ng ecstasy, o kung ano man yung hinitit mo, ngayon na lang yan, pinapatawad ka na ni Lord. Amen. Sabihin mo sa Kanya, lalo na yung first timer, mahal na mahal ka ni Lord. Ayaw niyang masira ang buhay mo. Sino dito tumigil sa pag-aaral? Sa pangalan ni Jesus, matatapos ka ng pag-aaral. Amen. Wala yung pagbagsak, okay lang na bumagsak. Pwede naman ulit tumayo. Pwede naman ulit mag-enroll. Bakit kayo lang ba yung bumagsak? Sino mag-aakala, bumabagsak din ako noon? May trace ba? May trace? Wala. Feeling ko matalino talaga ako ngayon. Dahil kay Lord, amen. Kasi tinahak natin kung ano ang gusto ni Lord na mangyari sa atin. Hindi yung ginawa ni Satanas sa buhay natin. At kung ano tayo na-create ng kultura. Ngayon, you will see yourself created in God's image and likeness. Walang ibang pwedeng makagawa out of you. It is only God who created the best thing out of you. And that is the image and the likeness of the living God. Amen. Kaya ang bawat isa sa inyo, aalis dito ng buong buo. Aalis dito ng restored. Amen. Aalis dito ng ikaw ay healed. At merong pagbabago sa puso mo. Hindi kita pauuwiin dito, sinisiguro ko sa'yo, hanggat hindi ka nagbabago. Hindi ka luluhod sa pangalan ng Panginoon, hindi mo tatanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang hashtag, amen? Yun ang hugot. Hindi yung kung ano nung pinopost natin, kung ano tayo, kung gaano tayong kasama. Ngayon ipagbubunyi natin kung anong ginawa ni Lord na pagbabago sa buhay natin. Amen? Kung meron man tayong revolusyon, magbibigay tayo ng magandang revolusyon sapagkat nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay. At yung pagbabago na yon, love the Lord your God with all. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Yun ang naging dahilan na yung transformation na na-receive natin, yun ang magbibigay ng kakaibang pagbabago sa ibang tao. Sino dito alam mo na ang mga lalapitan mo para sabihan na mahal mo, mahal ka ng Panginoon? Naalala nyo ba? May nakikita ba kayo nasisira ang buhay? Sino ka-jamming nyo? Sino naging ka-jamming nyo? Sino ang kasamahan nyo sa pagkokodiko? Yun. Potential cell group na yun. Tama? Is that right? Yung mga maloloko sa inyo, yung leader, yung isang salita pa lang, kamali ka na. Hindi magagalit nanay ko. Hindi! Ako bahala sa nanay mo. Yun ang magagaling. Is that right? Sino gagamitin ngayon yung puwersa mo? Ngayon kay Lord tayo pupunta. Kaya kung maloko ka man, yan ang maganda. Maloko ka, at least alam mo. Amen? Sino dito alam niya maloko siya? Ako maloko ko. Pero ngayon, gagamitin ko ang lahat. Lahat ng kung ano ang nangyari sa akin, babaligtarin ko. Sino dito napakagaling sa mga kodiko? Siya gumagawa ng sistema sa pangungodi ko. Pine-prepare niya na ang buong mundo. IT siya, IT. Nagpaplano na. The greatest hacker ever live. Yung pati yung Pentagon na papasok. Sino dito pati Pentagon na papasok? Ngayon, kung gaano kakagaling doon, si Lord ang papasukin natin. Amen? Makikipagnaig tayo sa Panginoon. Alam nyo kami po, ayaw po namin na parang baliwala lang yung ating pagtitipon. Gusto ko kaya po tayo nagtitipon, may mga buhay na nababago. At lalo na yung matagal na naandito po at nakikinig at palaging pumupunta dito, dapat po patuloy tayong nababago at nababago at nababago. We are getting transformed from glory to glory to glory. Sino dito sanay na bumabait lalo?
Yung nakakasanayan na, alam mo, sanay na akong mabait. Yung parang gusto mo mang maging makulit, alam mo, hindi na ako sanay. Gusto kong magalit pero di ko magawa. Diba? Gusto kong mangopya, ngunit bakit hindi ko na magawa? Dati konti lang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam mong nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngunit di pa rin makaya. Ngunit kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon ay oras ng pagbabago. Amen? At hindi basta pagbabago, God will bring us to our original design. Amen? Kaya ngayon gusto ko mag-ask tayo. Yung aas talaga tayo kay Lord sa puso natin. Internalize natin, Lord, sa harvest field, kasama mo ko. Tayo yung panalangin, kasagutan sa panalangin, na sinabi ng Panginoon, you need to pray. Remember in Matthew chapter 9? God said, Jesus said to His disciple, pray to the Lord of the harvest to send more laborers in the harvest field. Because the harvest is plentiful, but the laborers are few. Sino dito ngayon, alam mo, ikaw yung kasagutan na yon? Taas ang kamay ng kasagutan. Yan ang buhay natin. Kaya hindi tayo mapapahamak. Siguro kaya kami rin ni Bishop Oriel, yan yung nagiging spice namin everyday. We don't want to do things because this is our job. We do things because we know, ito kasi yung puso ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya yung Psalms 2:8, ito po yung inaas natin dapat palagi. Okay? Psalms 2:8. Nakasulat po doon, as of me, and I will give thee thy heathen for thine inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession. Alam niyo po, darating na naman ang June. Ito, June na. Parating na yung mga kabataan. Sino nag-aabang sa mga kabataan? Tayo mag-harvest ng mga kabataan. Amen. Mga professional sa marketplace, i-harvest natin ang mga tao sa marketplace. Alam niyo ba, marami po dito na nagtatrabaho pero uma-absent para pumunta pa rin sa campus? Kasi hindi nila kakayanin na sila ay nagtatrabaho, pero alam nila yung campus ay napapabayaan. Kaya marami dito, parang sinasideline na lang ang pagtatrabaho. Ang totoong job niya, soul winner and disciple maker. Sino dito yun ang trabaho? Taas ang kamay, yun ang trabaho mo. Yun ang pinaguhugutan natin, kaya tayo estudyante. Amen? Kasi we are full-time soul winner. And we are full-time disciple maker. Kaya yung mga pagpunta natin sa campus, mag-aaral ako mabuti. Gagawa ako ng paraan para lalo akong maging mabait sa mga tao. Naghahanda ka na ng ballpen. Para pag merong walang ballpen, may iaabot ka. O di connected ka na agad. Pag walang papel, nakahanda ka na, sana merong mawala ng papel dito. Isipin nyo na agad kung ano kakailanganin ng mga kaeskwela nyo. Amen. Tas panalangin yung wala silang dala. Lord, handa po ako. I am ready. Amen. Lord, I am ready. Kompleto ako sa battlefield. Kaya mo ako dinala sa marketplace. Mag-aaral ako mabuti, oo. Kasi Lord, full-time ako soul winner. Full-time ako disciple maker. Kaya sa loob ng campus, hindi nyo sisirain ang buhay nyo. Sa loob ng campus, lalo kayong magiging asset ng inyong teacher. Amen? At administration. Can you hear that? Yung pag sinabi pangalan mo, yan ang estudyante. Yung magkakaroon ng kakaibang karakteristik ba, ng karakter ang isang eskwelahan dahil nandun ka na? Sino dito sinabihan na bulok yung eskwelahan na yan kasi ikaw estudyante? Alam mo kung bakit sinabihan na yung eskwelahan na yon bulok? Dahil sa estudyante, hindi dahil sa syllabus at curriculum.
Sino dito alam mo yung school mo? May kalidad yun. May future ang school ko. Ako ba naman ang estudyante? Right? Hindi yung magbibilang ka lang ng araw, bankrupt na yung school. Tapos sasabihin, ayang eskwelahan na yan, ay hindi nakapasa sa standard, sapagkat sa tuwing nagbo-board exam, walang pumapasa. Estudyante ka pa naman. Sino dito alam mo, tataas ang kalidad ng iyong eskwelahan? Kasi andyan ka na. Because you are full-time. Amen? Because when we are full-time soul winners and full-time disciple makers, we are discipling the nation. At pag inayos natin ang campus, inayos natin ang marketplace, inayos natin yung family, alam nyo ba na magkakaroon ng kakaibang imahe ng ating bansang Pilipinas? And so the world will declare, and so we can declare, and the nation of the earth will be blessed through the Philippines. Amen? Because that is our calling. In Genesis chapter 12, that is the declaration of God in every families, in every individual, that I will make you. Tell that to your neighbor. Si Lord ang nagsabi yan. Kaya wag mong sisirain. I will make you. Sino dito happy that God is making something out of you? Amen? God says, I will make you into a great nation. Ibig sabihin, tignan mo sarili mo, kakaiba ka. Kabanta-banta yung pag tinignan ka. Tingnan mo katabi mo. Meron bang future yan? May future? Is God making something out of that person? O, tingnan mo yung katabi mo. Is God making something out of that person? Are you seeing it? Are you seeing it? Sabi mo sa katabi mo, makita mo dapat sa akin that God is making something out of me. Because God says, I will make you into a great nation. Sinabi po yun ng Panginoon. Okay? We have the Abrahamic promise. And I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all the nation of the earth will be blessed through you. Magtatapos po ako, bibigyan ko po kayo ng 3 guidelines para lalong makita natin, are you really compelled? What it is to be compelled? What is the indicator? How would I see myself if I am really compelled? Are you ready? Okay, ulitin ko ha. Pag sinabing you are compelled, something is driving you crazy. Amen? There is something that is forcing you. There is a pressure. The magnitude is too strong. The intensity is too strong. Can you hear that? There is something inside you that is on fire. You are compelled with something that is uncontainable. And that is like a fire and that is shut up in your bones. Amen. Ito po yung 3. Okay? So number 1, receive God's heart for your generation. Okay? Ano po yung number 1? Receive God's heart on your generation. Number 2, enlarge your vision of what God can do in yourself. Enlarge your vision of what God can do in yourself. Ano yung una? Ano yung una? Lakas niyo? See God's heart. You need to have the heart of God for the next generation. Kaya po, yan po yung sinasabi ko po sa inyo. Pag
pag hindi tayo nag-aalab sa Panginoon, we will lose our purpose. Maybe we want to see the nation transform, pero it came to the point na we don't want to engage ourselves in nation transformation because we thought it is just a task. We cannot see. We don't embody the heart of God for this generation. Kaya po yan po yung babantayan natin sa bawat isa. Sino dito, yun ang ating gagawin? Sino dito, yun ang gagawin natin sa bawat isa? Taas ang kamay. Yun ang babantayan natin. Gusto ko bantayan natin ang bawat isa. Sabihan nyo rin po kami. Sabihin nyo, Pastora Jer, Bishop Oriel, parang you don't embody anymore the heart of God for this generation. Parang hindi ka na mainit. Parang hindi ka na nagliliyab. Parang you're losing the vision. Pastora, baka nakafocus ka na lang sa goal. Baka, Pastora, nakafocus na lang tayo sa growing in numbers. Alam niyo po, we need to remind everybody about that. Kaya po gusto ko sa bawat isa makita nyo, laki tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? Yan katabi mo, busugin mo sa pagmamahal yan na galing sa Panginoon. Kasi pag wala na tayo nung connection na yon, pag wala nang intervention ng Lord, when we lose God, we lose the purpose. Kaya we need to be aware that God is with us. And He will always be the Emmanuel. Amen. Yung excited tayo itong June and July, yung mga young people parating na lalo. Amen? Ang Cuneta Astrodome, napakadali na lang punuin. Bawat isa sa atin, isang classroom. Ba't pa tayo magpapakahirap na one-on-one? Sino dito gusto magpakahirap sa one-on-one? Pastora, mahirap yun. Classroom tayo. Usapan natin dito, 60. Taas ang kamay. Sino mas gusto mahirapan? Sino gusto madalian? Bultuhan tayo. Less ang effort, mataas ang resulta. Amen? Masyadong malaki ang puso natin na hindi natin kayang i-contain. Isang tao lang ang bibigyan natin ng pagmamahal. Isang tao lang ang maaalagaan natin. I think your heart is too big for one person. Sino dito masyadong malaki ang puso mo, kaya mong i-contain isang classroom? Pastora, mapasok lang ako doon sa eskwelahan na yon. Yung classroom na yon, sigurado, kay Lord na agad yon. Kahit isang kaluluwa, hindi ko ibibigay, hindi ko patitikman ng ecstasy na galing sa mundo. Kung makakatikim man yan ng pagiging high, kay Lord yan magiging high. Amen. Lord, kung magiging crazy man yan, Lord, sa'yo lang yan mahihibang. Can you hear that? Yan ang gagawin nating spirit. Because we have the heart of God for this generation. Are you happy about it? Di ba magandang hugot yon? Hindi natin pag-uusapan, alam mo kasi yun ang goal eh. Alam mo sinabi sa atin na invite niya. Alam mo walang kakwenta-kwentang galaw na ganon. Na kaya natin ginagawa kasi may goal. Ngayon pwede nating sabihin, yes may goal tayo, pero hindi ako dyan nagiging crazy. I am driven by God's love. And that's all that matters. Amen? Sino dito driven by God's love? Sino dito driven by God's love? We will invade the marketplace. We will invade the campus. We will invade every families because we love God. Amen. Amen? O hindi na naman kayo sumasagot? Lakasan nyo. Okay, very good. Kaya ano yung pangalawa? Yeah. Magdi-dream rin lang tayo. Isipin natin, malakihan na tayo. Right? Alam nyo po, magtuturo si Bishop. Ituturo niya po yung
10 discipline of doulos. Okay? Masaya ba kayo doon? Pag dulos ka, may disiplina tayo. Amen? Gusto ba natin maging successful na follower ni Lord? Aba, may disiplina tayo. Eh sabi mo, brother, walang pabanjing-banjing. Ang taong may disiplina, may kakaibang galaw. Amen? Kaya gagawa na tayo talaga ng pagdulos ka. Alam nyo, ang dulos po, ibig sabihin servant ni Lord. Hindi po namin kayo servant. Amen? Pag sinabi pong dulos, we have all the reason to do everything in this world as much as we want to, but we choose to serve God. That is dulos. Amen. Baka po yung iba sa inyo, hindi po naintindihan po yung ibig sabihin ng dulos. It's a Greek word. Just mean, a bond servant. Pwede namang may gawing iba. Malaya yung servant na yan. Pero pinili magstay sa house ni Lord. Amen? Sino dito sa house lang ni Lord? Nabubuhay tayo sa presensya ng Panginoon. Yan lang ang dahilan kung bakit tayo nakakakita. Amen? Ano ang nakikita natin? Yung plano ng Panginoon, malinaw na malinaw. Amen? Pag nasa campus tayo, malinaw na malinaw ang plano ni Lord. Alam natin kung ano gagawin natin. Amen? Sa loob ng pamilya, sino dito gustong-gusto niya makakilala ang kanyang mga magulang sa Panginoon? Walang kahit isa ritong anak. Sino dito anak? Yung iba hindi anak? Saan kayo galing, ha? Sino dito anak? Lahat tayo, para hindi nalilito ang mga magulang nyo, dalhin nyo na lang sa church. Para hindi tanong ng tanong, anong pinagagawa mo dyan? Ba't ka ginagabi? Ang Doulos for Christ po, nagsimula na youth church. Ang mga nanay nagagalit. Ano yung natanan mo, Wild Sons? Ba, party-party lang kung ano lang. Alam mo, sabi po namin, alam mo ang pinakamagandang gawin nyo, invite nyo mga magulang nyo. Para hindi na magtatanong. Pero ang kapalit nun, seryoso talaga kayo. Right? Ano po na kay Lord na po ako? Kapalit nun, maghuhugas kayo ng plato. Ang kapalit nun, magpapakabait kayo. Sino dito willing? Ang kapalit nun, magtataas lalo grades nyo. Pag in-invite nyo nanay nyo, lalo kayo magiging loving na anak. Sabihin nyo, Nay, huwag ka mag-alala. Hindi ako magda-drugs. Nay, huwag ka mag-alala. Hindi ako maninigarilyo. Nay, huwag ka mag-alala. Kung ano man mangyayari sa buhay ko, iyon ay kalooban ng Panginoon. Hindi masisira ang buhay ko. Amen? Nay, wag po kayo mag-alala. Umiibig po ako, pero po kay Lord. Narinig niyo ba ako? Ba't parang nabibingi kayo? Parang yung area na yon, nabingi kayo. Sino dito in love kay Lord? Mga kabataan. Tandaan nyo ha, batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Can you hear that? Ang una nating aaralin, pag-ibig at pag-alab kay Lord. Amen? Kaya lalong lilinaw ang tamang direksyon. Lalong lilinaw ang dream. At yung pag-ibig sa ating mga magulang. Sino dito mahal na mahal yung mga magulang nyo? Kung nagkulang tayo sa mga magulang natin, iparamdam natin na mahal natin sila. Sino dito sumasagot sa magulang? Mga sinungaling, tumaas kayo ng kamay. Yes! Umamin na! Sabi mo ngayon, magpapakabait tayo ha? Hindi lang talaga natin sila naintindihan kasi hindi tayo ang magulang. Amen. Ngayon kasi, magulang kayo. Magulang. Yung mga magulang nyo, sila yung talagang magulang. Kayo, magulang. Okay? Sino dito palaging nanggugulang? Kaya kailangan magpakabait tayo sa ating mga magulang. Sino dito lumilinaw ang pag-ibig kay Lord?
Lumilinaw ang tingin sa vision. Lalo niyang na-embody kung sino si Lord at kung ano ang plano ni Lord. At ang pangatlo, is start to live like you have been sent to the harvest to fill the house. Ang pinaka-rewarding po sa bawat isa sa atin, na makita natin, naiipamuhay natin kung ano ang kalooban ni Lord sa buhay natin. Sino dito, alam nyo na nakikita kayo ni Lord na nagtatapos ng pag-aaral at mataas ang mga grades? Sa loob ng campus, we are starting to live like it. Sino nakikita sa inyo na ang sweldo nyo ay tumataas at tumataas at tumataas? At napopromote at napopromote at napopromote. Because when we are doing the vision, sinisiguro ko sa inyo, God is always with you to the very end of the age. Shall we all rise up? Again, declare to that person, God is with you. Declare it, God is with you. Walang ibang nabubuhay sa tao na yan. At walang ibang katauhan na nabubuhay sa tao na yan. Tanging ang Panginoon lamang. Amen? Are you ready to fill this house? We are getting ready, right? Sa next week, meron ulit tayong cell leaders meeting. Back to back. Sino dito na-at home na kayo sa Cuneta Astrodome? Hindi na kayo masyadong nalilito na PICC Forum o o dito tayo o World Trade. Kaya nga God's grace, available sa atin ang Cuneta Astrodome. Kaya ang gagawin na lang natin, pupunuin na lang natin, ha? Anyway, June, July, andyan na sila. Hindi tayo nalimitahan. Kahit na April, May, alam natin, yung iba sa atin ay wala. O pwedeng sabihin yung maraming wala. O kaya pwede nyo sabihin, limited kayo sa pag-invite kasi wala yung bulk ng estudyante. It's not a reason. Kasi maraming kaluluwa. Can you hear that? Ang kaluluwa, wala lang sa probinsya o mga umuwi sa probinsya. Ang daming kaluluwa sa paligid natin. Kaya wala tayong excuse. Can you hear that? Kaya, etong Cuneta, maliit na lang to sa atin. Marami pang hindi nakakapunta sa Cuneta. Amen? So ngayon, dadali na natin. And it's good to see everybody every Sunday. Happy ka ba? Nakikita mo yan tuwing Sunday? Ha? O tingnan mo ulit kung happy yan. Happy? Pakita nyo namang happy kayo. Let's fill this house with joy because the presence of the Lord is upon this place. Amen? Shall we all pray? Heavenly Father, we thank you so much for this great time of yours. Now we had this opportunity to dine with your word. We had this opportunity to be nourished and be filled with your word and with your presence. Dalangin po namin ngayon, Ama, na yung puso mo talaga ay tunay na makanaig namin. Na we are one with your heart. And we see the vision according to your plan. We do things because of our love relationship. Not for the sake of doing something out of the system and the process. Gusto po namin, Panginoon, sa tuwing gagawa kami, hindi yung pagod ang nakikita namin. Pero nakikita namin that the joy of the Lord is our strength. And the greatest thing na gagawin namin araw-araw, yung makasama mo kami, fulfilling whatever plan that you have for this nation. Truly, your plan is to transform this nation.
preserve and protect this generation and the future generation. And you know, yun ang turo nyo po sa atin that the only solution is God. There's no other way. It's only God. And so we are very, very thankful because you are always bringing us back to the right path, according to your plan, according to your purpose, according to whatever things that you have desired for everybody. Father, I pray to bless everybody with your anointing. Receive the anointing that comes from God. We cannot leave this place na hindi tayo uhaw sa presensya ng Panginoon. Because we cannot do the vision if we are not the carrier of the presence of God. We cannot be a vision carrier if we don't have the anointing. If we do not carry the presence and the power of the living God. And so, it is the design of God that every children of God should really be hungry of His presence. Yun lang sapat na para makagalaw tayo na hindi inuudyok ka ng kahit sino. Ang udyok na meron tayo ay udyok ng Espiritu Santo. Ang udyok na meron tayo ay udyok ng Diyos. Sapagkat kaisa tayo ng puso ng Panginoon. At dalangin ko yan ang meron na bawat isa. Na patuloy na pagkauhaw at patuloy na pagkagutom sa Diyos na buhay. Father, we thank you for this time of refreshing. Thank you for sending your rain. Thank you for your word that is always true, that is always just, that is always alive, and that is always active. The reason why we live, the reason why we move and have our being, because of the Word of God and because of the power of your anointing and presence. And so we receive that in Jesus' name. Come on, everybody says, Amen and amen. So God bless you. Receive it.